Tubig ka, Brede! Tubig ka! Nasusunog ang 2 taong gulang na batang yan kaya dali-daling binuhusan ng tubig. Bago niyan, umapoy daw ang motorsiklong minamaneho ng tatay ng bata sa New Bataan, Davao de Oro. Nang matumba ang motorsiklo, natanggal ang takip ng tangke nito, kaya nabuhusan ng gasolina ang bata. Nagtamo siya ng second-degree burn. Nangyari yan habang pauwi sila galing bakasyon. Nagliparan ng mga bote at bato nang magrambol ang ilang kabataan sa Iloilo City, bunsod ng kalasingan sa pagsalubong sa bagong taon. Dati nang inireklamo ang mga ganitong insidente sa lugar. Ang pahayag ng mga barangay official sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Let's go! Let's go! Hindi lang paputok ang inihagis ng salubungin ang bagong taon sa Iloilo City. Nambato rin ng mga bote at bato ang isang grupo ng kabataan. Hinabol din nila ang ilang bata na gumanti ng pamamato. Di bababa sa 15 kabataan na nasangkot sa gulo. At pasimuno umano nito ang 18 anyos na alias Peter at isa pang 17 anyos. Ang ugat ng pamamato, trip-trip lang daw dahil sa kalasingan. Sa to si mami naigo nga taxi. Ti nagrespondi man ni daton ko pulisan. Nagistura naman ang both party nga isitol nila sa may barangay. Sinasabi nangyari ang rumble sa barangay Tanza Timawa Zone 1 sa Iloilo City. Pero itinagiya ng isang opisyal doon. Kung idea kabataan involved kalabanan niya dito sa Piak. Pero giit na opisyal ng Zone 2, sa Zone 1 talaga nangyari ang rumble. Sabay amin na 2 residente ng Zone 2 ang sangkot sa gulo. Ang isa pag ka-residente, naigo man sa tiil sang butilya. Pero dito sila sa sunuan niya na grambol. Ikatlong gulo na umano ito sa lugar. Nito lamang magpapasko, ilang kabataan ang nagrambol sa Zone 2. Sa bayan naman ng Santa Barbara kahapon, habang naglalakad ang lalaking yan, bigla siyang sinipa ng nakamotorsiklo. Nagkaroon ng habulan na nauwi sa saksakan. Sa isa pang CCTV, makikita ang pagkuha ng isa sa mga sospek ng pinaniniwalaang kutsilyo sa compartment ng kanyang motorsiklo. Posible sir, tripping laman siguro kasi possibly both parties, both the victims and the suspect, possibly bisan paano nakainom din man siguro sila kasi siyempre New Year. Tukoy na ng pulisya ang 3 magkakapatid na sospek na nanaksak umano sa 3 lalaki. Pero hindi sila nadatnaan sa kanilang bahay. Dahil sa insidente, pinalakas na ang seguridad sa barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang kawala sa mga sentadong pulis ang ilang hinihinalang masasamang loob. Sa Zamboanga City, patay ang 2 wanted sa murder nang makainkwentro ang isang pulis. Sugatan naman ang isang lalaking nakipagbarilan sa pulis sa Caloocan. Ang mga insidenteng nahuli kam sa spot report ni June Veneracion. Pagtigil ng motorsiklong yan, kumaripas ng takbo ang isang lalaki. Hinabol at pinaputokan siya ng 2 sakay ng motor. Gumanti rin ng putok ang lalaki na isa palang pulis. Nangyari ang enkwentro sa Zamboanga City bisperas ng bagong taon. Nang mapaupo sa kalsada, inasinta ng pulis ang isa sa mga sospek na bumulagta kalaunan. Sunod naman niyang pinaputokan ang nakasakay sa motorsiklo. Patay ang 2 sospek. Sugatan ang pulis na kinilalang si Senior Master Sergeant Ryan Mariano. May tama siya sa tiyan. He underwent surgery for around 6 hours and we're happy na na-declare naman siya stable condition. Mabuti na rin ang lagay ng batang natamaan ng bala sa paa. Ayon sa PNP, nakadeploy si Mariano at iba pang pulis bilang mga undercover operative. Target nila ang isa sa mga napatay ng sospek na si Haber Tating. Pero namukhaan daw ng sospek si Mariano, kaya inunahan siya ng pamamaril. Base sa investigasyon ng PNP, nasangkot na dati sa 4 na magkakahiwalay na shooting incident sa mga sospek. Bago napatay, ay wanted sila dahil sa multiple murder cases. Sa Caloocan, 1 oras matapos magpalit ng taon, nabulabog ng putok ng baril at kumusyon ang mga taga Barangay 150. Ang lalaking yan na nakatayo malapit sa motor niya. Napatakbo sa likod ng taxi at saka bumunot ng baril. Maya-maya, iniinda na niya ang kanang paa niya na nasa pool ng bala. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay suspect na nakipagbarilan daw sa isang intelligence operative ng Caloocan Police. Bago niyan,
isang biktima raw ang lumapit sa pulis. May isang pulis na nakasibilyan, identify ng ating victim. Sinabihan niya itong pulis natin na gusto raw siyang dukutin at patayin nitong ating suspect. Pero taliwas sa sinabi ng pulisya, nabubunot ng baril at nagpaputok ang lalaki ng kumprontahin ng pulis. Hindi po ako nagpaputok. Pero may baril po? Oo, pero kahit isang beses di po ako nagpaputok. Pagbaba ko po ng motor, may isang lalaki na nakalabas yung baril, nakatutok na sa akin. Tumakbo po ako. Itinanggi rin niya na kanya ang granadang na-recover sa crime scene. Inaalam pa ang motibo ng suspect na nahaharap sa reklamong attempted murder, illegal possession of firearms at illegal possession of explosives. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng ligaw na bala ang isang lalaki ilang minuto matapos salubungin ng bagong taon sa Cebu City. Ayon sa pulisya, nasa loob ng bahay ang biktima nang biglang sumakit at nagkasugat ang kanan niyang tenga. Nakita sa kisame ng bahay ang butas kung saan lumusot ang ligaw na bala. Ligtas naman ang biktima na dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa kung sino ang nagpaputok ng baril. Batay sa datos ng PNP, as of January 2, nasa 14 na ang insidente ng ligaw na bala sa buong bansa. 8 rito ang nasaktan. 30 naman ang insidente ng indiscriminate firing. 5 ang nasugatan habang 24 ang naaresto. Mahigit 500 naman ang mga biktima ng paputok mula noong December 21 hanggang kanina, ayon sa Health Department. Boardwalk sa Marine Sanctuary sa Lapu-Lapu, Cebu, bumigay. Nahulog sa tubig ang 13 naglalakad noon sa boardwalk, kabilang ang isang senior citizen. Ilan sa kanila nagtama ng sugat at mga pasa. Inako ng pamunuan ng Marine Sanctuary ang pagpapagamot sa kanila. Isinara ang Marine Sanctuary habang inaayos ang boardwalk. Tuloy-tuloy na pag-ulan sa Sarangani, nagdulot ng landslide. Pahirapan ang pagtawid ng ilang rider sa gubuhong lupa sa bayan ng Glan. Nabuwal ang puno habang natabunan ng lupa ang ilang bahay. Bigas na nasa mahigit 30 pesos kada kilo lang, ibebenta na rin sa ilang pamilihan. Ayon sa Agriculture Department, simula ngayong buwan, magbebenta na ng Nutri-Rice at Sulit Rice sa Kadiwa Centers, piling pamilihan at istasyon ng tren. 37 to 38 pesos kada kilo ang Nutri-Rice na sagana raw sa fiber at vitamina. 35 to 36 pesos per kilo naman ang Sulit Rice. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalo sa mahigit 500 ang disgrasya sa kalsada mula noong Kapaskuhan hanggang alas 6 ng umaga kanina. Ayon sa Department of Health, mas mataas yan ng 33.5% kumpara sa nakalipas na holiday season. Mahigit 100 sa mga insidenteng yan may sangkot na nakainom. Mahigit 400 ang naaksidente sa motorsiklo. 500 naman ang kulang o walang safety gear. Para maiwasan ang disgrasya, panawagan ng DOH, huwag magmaneho ng nakainom, kung pagod o kulang sa tulog. Sumunod sa speed limit at ibang road sign. At huwag mag-cellphone o iba pang distraction. Matapos ang pananagasa sa New Orleans sa Amerika, isa na namang Cybertruck ang sumabog sa Las Vegas. Inaalam ng mga otoridad kung may koneksyon ng dalawang insidente na posible umanong may kinalaman sa terorismo. May report si Rafi Tima. Nakaparada sa tapat ng Trump International Hotel sa Las Vegas ang Tesla Cybertruck na yan nang bigla itong sumabog. Kita rin sa CCTV ang mala fireworks na pagsabog. Lumiliyab pa ang sasakyan nang rumisponde ang mga pulis. Sa likod ng Cybertruck, bumungad ang mga lalagyan ng gasolina at mga paputok. Patay ang driver ng sasakyan habang 7 ang sugatan. Pagmamayari ni President-elect Donald Trump ang hotel, habang campaign supporter at incoming efficiency czar ni Trump ang CEO ng Tesla na si Elon Musk. Sa post sa X, sinabi ni Musk na nirentahan ng sasakyan at ang nagdulot ng pagsabog ay mga paputok o bombang kinarga rito. Ang pagsabog ng Cybertruck nangyari ilang oras matapos ang pangararo ng pickup truck sa New Orleans kung saan 15 ang namatay. Sa nakuhang CCTV footage, naipit sa traffic ang puting truck. Nang makaabante, bigla itong lumiko at tinumbok ang mga tao sa bangketa. Hagip din ang mabilis na takbo ng pickup. Nasawi sa pakikipagbarilan sa pulis ang driver na isang dating US Army.
Iniimbestigahan ang koneksyon ng suspect sa mga terrorist organization matapos makakita ng ISIS flag sa truck. May natagpuan ding improvised explosive device sa likod ng truck. Inatasan na ni US President Joe Biden ang law enforcement agencies na alamin kung may koneksyon ng insidente sa New Orleans at sa Las Vegas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso drama king Dennis Trillo may pa-throwback sa kanyang first ever movie award. 2004 nang manalo si Dennis na Best Supporting Actor para sa Ice Temas, 1941 Mahal Kita. 20 years later, nakuha ni Dennis ang Best Actor Award para sa Green Bones na entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 50th Metro Manila Film Festival. Ang Best Supporting Actor at co-star naman niyang si Ruru Madrid, labis din ang pasasalamat sa natanggap na parangal at mga karanasan sa pelikula. Special mention din ni Ruru ang girlfriend na si Bianca Umali. Hindi ko po mararating kung nasan po ako. Hindi ko po makukuha itong mga to kung hindi ko po nakilala si Bianca. Do you see yourself settling down in the near future? Yeah. Kung ako masusunod, kung pwedeng ngayon na, di ba? Kasi for me kasi, Kuya Nelson, bakit mo papatatagalin ng isang bagay kung nahanap mo na eh? Di ba? And alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakahanap ng katulad ni Bianca. Alden Richards turns 33 today. Sa Amerika nag-celebrate ng birthday ang Asia's multimedia star. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lechon overload na, oversize pa. Busog pero tiyak kukulangin sa sarsa ang isang pamilya sa Bohol dahil sa kanilang napakalaking lechon. Lechon Pro Max ang tawag ng netizen dyan dahil sa pambihirang laki nito. Ang iba nagtataka kung baboy o dinosaur ang nilitsyon. Niyandayan sa pamamanhikan sa Bohol ng 10 taon ng magkasintahan na sina Bobby at Roxanne. 7 buwan pa lang umano ang nilitsyong baboy pero may bigat na itong 90 kilos. Sakop ng nag-viral na lechon ng buong mesa kaya minabuti nilang hatiin na agad ito. Parlor games na hindi lang pang kids, pampabata rin ng ilang New Year party dito. Habang sa ilang bansa, game silang nag-swimming sa beach kahit nakakangatog. Ang mga pasalubong sa 2025 sa report ni Ian Cruz. Umusad na naman ang isang taon pero tila bumalik sa pagkabata itong grupo sa isang party. Suot ang diaper, nagkarera ang mga brother. Binigyang twist at thrill ang sack race. Ganyan pinagdiwang ng mga taga-Buwak Marinduque ang unang araw ng 2025. May tsupon pa ang bibig para talagang mga baby pero maangas ang paunahan sa pag-ikot sa upuan. Lalo't ang premyo tumataginting na 500 piso. Pero kung tapang ang labanan, pinatunayan ng mga taga-Europe ang kanilang tatag. Kung kailan winter, saka sila nag-swimming. Di bali lang nanginginig dahil sa matinding lamig. Yan ang taunang New Year's Day swim. Polar bear plunge naman ang tawag ng mga taga New York sa Amerika. Ang tradisyong ito paraan daw para alisin ang mga negative energy at cleansing para sa good start ng bagong taon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Diretso gym ang ilang Pinoy para magbawas ng extra calories matapos ng mga handaan nitong holidays. Pero hindi raw dapat biglain ang sarili ayon sa isang fitness coach. Kung anong mahalaga sa pagsisimula ng inyong fitness journey this year sa Fit Track sa report ni Von Aquino. Matapos mabusog ng husto sa mga handaan noong Pasko at Bagong Taon, ang ilan sa gym agad dumiretso. Para ma-burn lang yung mga extra calories na nakain ko nung holiday season. I think it's very, very important to be healthy. Para naman sa mga hirap bumalik sa pag-eehersisyo o yung mga gustong magsimula ng kanilang fitness journey ngayong 2025, payo ng mga fitness coach, magsimula ng dahan-dahan. 10 minutes lang,
movement sa morning, tapos gradually nabibuild up hanggang maging consistent. Malim by March, 1 hour na yung consistency. Ang paunti-unting pag-exercise at paggalaw, gawin daw routine at maging consistent dito. Magkaroon ng tamang nutrisyon, i-manage ang stress, bigyang prioridad ang pagtulog at recovery. Nagpapahinga, doon nagbi-build yung muscle. Kasi, kunyari, Monday, nag-exercise ka, the next day, sore ka. So, may tinatawag ka sa science na micro-tear. So, may mga tears sa mga muscles. So, para mag-recover yun, di mo siya kailangang bugbugin pa. Kailangan mo siyang i-rest lang. At maging realistic sa pagsiset ng iyong fitness goals. Huwag mo pressure yung sarili mo na parang beach body na dapat in 3 months. Ganyan. Take your time lang. Just enjoy the process. Kailangan meron tayong motivation. Yun yung maging goal natin, yung long term. It's a lifestyle. Payo naman ng Department of Health, iwasan ang mga pagkaing maalat, matataba, mamantika at matatamis. Kinokontrol natin yung hypertension, possible cause ng stroke at heart attack. Number 2, yung matatamis, yung diabetes, na isa sa mga top causes ng kidney dialysis. Sundin ang pinggang Pinoy na may mas maraming gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig at bawasan ang kanin at noodles. Then the last is discipline sa katawan, tamang tulog, hydration, at saka bawal ang sigarilyo, vaping, alcohol, at siyempre droga. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang 7 taon, hiwalay na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Inanunsyo yan ng Pulang Araw Star sa Instagram. Ayon kay Barbie, pinakamasaya siya sa mga panahong kasama niya si Jack, na puno ng tawanan, ramen at pagmamahal. Anya sa isa itong beautiful goodbye. Nagpasalamat din si Barbie sa dating nobyo. Sabay sabing excited siya sa mga darating sa kanilang dalawa. Nananawagan si Barbie ng pangunawa sa publiko. Wala pang statement kaugnay rito si Jack. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.